Mayor Kapil, bakit ang tagal from 2021 to 2023? Una, nasabi nyo kanina, hindi nyo alam itong letter. No? To be honest, that's a very convenient excuse. No? Madaling sabihin na hindi natin alam. Pero kung ganitong kahalagang sulat, dapat nasa lamesa na ito ni Mayor. Opo. At ang tanong ko, this was directed to your business permit office, no? Tama po ba? Opo. Una po, walang hotel na Aramis sa Porac at Royal Hotel sa Angeles po yun, Your Honor. Let's not be too technical, Mayor. Masyado tayong nagte-technical eh. No? May sulat to, address sa inyo, nasa Porac, may illegal detention, may cyber-related criminal activities. Ang tanong ko ho, ito pinadala ito sa business permit section, tama po ba? With all honesty and with due respect po, wala talaga pong nakarating na letter sa akin, Your Honor. Pero na-receive very clear. Napakita ng ating chairperson, na-receive ho ito. We will confirm, Your Honor, pero wala po talaga nakarating sa akin na letter on that effect po, Your Honor. Senator Erwin, if I may add a bit of information dun sa line of questioning nyo. Also in 2022, na-report na sa media na may findings ang PNP, AKG of the kidnapping cases associated with Lucky South 99. Ifa-flash din po namin. So, dagdag na yun of concern sa PNP dun sa area. At AKG mismo, yung anti-kidnapping group nila. Ifa-flash po ngayon. Ayan po, mga kasama and Sen. Sherwin. Thank you. You mentioned it. So parang, to be honest, Mayor, parang napaka-convenient naman sabihin na hindi natin, wala tayong natanggap na ganitong letter. Makikita natin yung letter, napakahalaga yung letter. Kaya parang para sa akin, napaka-convenient excuse, hindi ho natin alam na may ganitong letter. Pero subsequently, nung 2023, ito na yung inspection na isinagawa nyo na hindi kayo pinapasok. No? Kaya in may parang nakikita ko dito na alam nyo talagang mayroong nangyayari. Kasi kung hindi, bakit, natanong ko na ito last time, bakit police kasama doon sa 2023 inspection? Opo, mali po yun, Your Honor. Talagang wala po kaming alam na crime na nangyayari po ron. At saka, if I may read po, yung comprehensive talaga, hindi ko lang po binasa lahat. Na continuous monitoring po ang aming police with their report na nandito na talagang wala po silang nakita rin na crime. May mga reports po pero wala po silang nakikitang crime, Your Honor. Opo, if I may read, Your Honor. Mahaba ba ho yan, Mayor? Opo, para po for the information, para opo. As a brief summary of significant events starting in 2022, CRMIS with control number and referral ID dated April 6, 2022 was received by this office with reference to the Isumbong complaint of concerned citizen dated April 6, 2022 as stated. Good evening. My concern is illegal Chinese POGO operation in Royal Grand Palazzo, Friendship Highway, Angeles City, Pampanga. Name of Chinese operator by N0. Please action my concern because the POGO operation is illegal. Sobrang dami pong empleyado mga Chinese national. That about 4:33 p.m. as of April 13, 2022, elements of this office led by Police Sergeant Nino Malyari under the direct supervision of Police Lieutenant Colonel Andres Calauwa Jr. conducted coordination with Valerie Rebugio, Sales and Banquet Coordinator of Royal Grand Palazzo located at Friendship Highway, Angeles City, regarding the aforementioned complaint. During the coordination, no illegal activity and no foreign national were noticed at said place. Said complaint was referred to Angeles City Police Office, not as territorial jurisdiction of the said place, to continue monitoring validation
of said complaint and police operation if warranted. Taken on complaint re illegal gambling pogo dated April 13, 2022. Kailan nyo ho nabasa yan, Mayor? Yan binasa nyo. Ang totoo po, kahapon lang namin na Lahat ng sinasabi nyo ho yan, na ngayon nyo lang nabasa dahil may hearing. Kung hindi ho kami nagsagawa ng hearing, hindi nyo ho rin yan mababasa. Kaya ang punto ho namin, as early as 2021, meron na hong red flag. Hindi nyo lang ho nabasa. Lahat ng pinapadala nyong dokumento ho sa amin, even yung justification nyo, nabasa ko ho yung inyong justification sa position paper nyo, yung legal justification, lahat ho yan afterthought na lang kasi nangyari na eh. Ginagawa nyo na lang ng justification yung hindi nyo ginawang trabaho. opo, mali po yan, Your Honor. Nabasa. Ah. Dapat nabasa nyo ho yan noong 2023 pa. I'm sure gumawa ho kayo, dahil nangyari na ito, gumawa ng research yung mga abogado nyo, binibigay ho sa inyo, binabasa nyo lang to justify your non-action. Yan po yung totoong nangyari. Di ba ho? Nakita ko yung hearing nyo sa Pampanga. No? Never nyo minention dun yung mga Supreme Court rulings na minention nyo sa position paper nyo na pinadala nyo last week. Nag-mention kayo ng dalawang Supreme Court ruling, bakit hindi kayo makapasok doon? Pero nung nag-hearing ho kayo sa Pampanga, hindi nyo yung minention yun. My point of the matter is, afterthought na lang ho lahat to justify your non-action. Yun po yung nangyari. No? Yun po yung aking pananaw ho dito. Tatalon lang po ako sa isang ito lumabas rin to sa Mr. Chairman, para po makatulong naman ang aming legal, kahit konting lang po para makapag-explain po kami with my lawyer. Please po, sana po kahit konti lang po. kayo po Allow our lawyer po. I'm sorry, Mayor, hindi po pinapayagan ng mga komite ng Senado sa mga pagdinig na magsalita yung legal counsel. Yung lamang pong resource person. Pwede lang po kayong humingi ng payo sa kanila at isama nyo sa isasagot sa komite. Salamat po, Mayor. Salamat, Sen. Sherwin. Thank you, Madam Chairperson. May papakita po akong pagbabayad ng taxes. Table. Nakita ho namin dito sa pagbabayad ng taxes, RPT, na itong Lucky South 99, for the last almost 5 years, 26,000 lang po ang binabayad na amilyar. And then itong Whirlwind Corporation, sama na ho natin yung mga kanina pinag-uusapan sa DAR, si Miss Celine Roque, ang binayad is 15,000. Kung susuma ho natin, that's 41,000 for the last 5 years. Kulang-kulang ho, 4,000 ho yan kada taon. Papakita ko sa inyo yung laki nung inyong compound doon. No? 10 hectares po yung compound. Meron pong almost 30 plus building. Pakita lang na. 46 buildings. Pakita lang ho namin. Sa 4,000 kada taon, hindi ba ho tayo magtataka na sa ganitong laking lupa, 4,000 lang po ang amilyar na binabayaran? Opo, tama po kayo dyan. Ang naging problem lang po talaga namin dito is assessment problem lang po. Mayroon nagkaroon talaga ng problem ng assessment. That's a trabaho na po ng assessor. Pero Mayor, alam nyo may building permit kayo in-issue. May occupancy permit in-issue. Nakita ko lahat po yan. Ang next ng occupancy permit is tax declaration na. Kung hindi sila magde-declare dahil ang mga taxpayer natin minsan hindi talaga nagde-declare, ang local government can issue on its own tax declarations based on the occupation permit. Pero halos 5 taon ho, wala kayong sinisingil. At last week, pinakita ho namin yung kanilang business taxes rin ho. Wala hong kinokolekta. Napapakita ho namin doon sa Whirlwind.
Pero ngayon po, Your Honor, may bagong tax assessment na po na 5.4 million. Ayun ho yan kasi nasa media na ho lang ngayon eh. No? So sigurado ho. So ang punto ho namin, pinakita ko na ito, but let's nasaan yung tax yung sa business permit? Your Honor, the duties and responsibilities of a local chief executive under the Section 444 is general supervision and control. Meron po kaming mga department heads na siya ang may technical supervision, technical knowledge po with regards to this assessment. Hindi na po kasi trabaho ng mayor, talagang sa dami po ng trabaho ng mayor, kung iisa-isain ko po ang assessment sa almost 9,000 real property, 90,000 real property sa amin sa Porac, wala na po akong matatrabaho. Kasi ang assessment po, lump sum naman po ibinibigay sa amin, hindi naman po namin inisa-isa yan. Kaya sabi nga po, kaya meron tayong mga department head para sila mismo ang mag-check. Sila po mismo ang may technical knowledge, technical supervision with regards to their job. Kaya ang mayor po talaga lahat trabaho niya from lahat, from development, lahat po, at naipakita naman namin sa aming bayan kung paano po tayo nagtrabaho. Pero ang technical supervision po nasa department heads namin. Kaya siguro kung may pagkakamaling ganyan, kaya nga po meron tayong department head para sila po ang mag-check kung ano po ang mga dapat nilang gawin. Kasi sa mukha po nung sinabi ko, kung yun po lahat nakatutok ka, wala ka na pong matatrabaho. Sa daming trabaho talaga po ng local chief executive ng mayor. Kaya sana po, sabi nga po, general supervision. We only supervise our technical person, kaya kumukuha po tayo ng mga technical people with the knowledge dito sa assessment, sa building permit. Kasi po talaga ang mayor, kung lahat tatrabahuin niya, wala na pong matatrabaho ang mayor. Pero Mayor, Your Honor, baka kung wala ho kayong collection, wala rin kayong magagawa. Opo. Ang pinakaunang dapat aptupagin ho natin yung collection. Alimbawa po, Kung isang taon lang, baka pwede pa natin tanggapin ho yan. Pero kung 5 taon, na halos 4,000 lang ho ang binabayaran kada taon, hindi na ho tama ho yan. No? Kaya ang punto ko lang ho naman, napakita ko ho last week, nasabi ko nga na nakita ko ho naman, Mayor, may political will kayo eh. Nakita ko sa ibang establishmento, pinapasaran nyo. Nakita ko na meron ho kayong plano para sa inyong lugar na magandang plano. Pero pagdating dito ho kay Lucky South at kay Whirlwind, parang may special treatment. Nakita ho namin, ang kanilang business permit, mababa ang binabayaran. Ngayon, yung Ameliar, mababa ang binabayaran. Napakita ho namin last week, during the time of pandemic, tuloy-tuloy yung construction kahit na hong pandemya. Merong advice ang CIDG in 2021 na may problema ho doon. Ang dami ho kaming nakikitang mga ebidensya na sa aking pananaw parang may special treatment itong kumpanyang ito. Parang mga hari sila, hindi pa pwedeng i-inspect. Di ba ho? Kayo na ho nagsabi na hindi inspect. Sila na ho, sabi nga ni Vice Governor Pineda, sila na yung dayuhan, sila na yung investor, sila pa yung hari. Opo, hindi po totoo yan, Your Honor. Pero Kahit po nung January 2024, kung may special treatment lang po sila, hindi na namin sila inisyuan ng permit, Your Honor. Kaya 6 months before the raid, wala na po silang permit sa amin. Kaya sana po ma-consider ninyo na wala po sa amin, kahit malaki ka pang business, kahit maliit, wala pong special treatment sa amin. Pag hindi ka sumunod sa aming regulasyon,
hindi ka namin i-issuean ng permit basta't may violation ka, Your Honor. Anyways, yun po yung base sa mga records at base Marami pong violation na yan sa amin, 2023 pa. Kaya hindi na po namin renew, Your Honor. Kasi yun nga po, pwede naman namin sanang palampasin na bigyan sila ng permit pero hindi po namin ginawa, Your Honor. 4 na taon na ho silang kumikita, 4 na taon na ho silang may illegal activities, 4 na taon na ho sila merong prostitution, illegal drugs. Pagbibigyan pa ng 1 taon to, talagang nakakahiya na ho yan. Ang totoo, walang nare-report na criminality sa amin, Your Honor. Taliwas ho yan doon. We can supplement the report of the PNP, Your Honor. We will pass it to you para po makita nyo po ang report nila. Pero Mayor, ulitin ko, lahat ho yan nabasa nyo ngayon lang. Inamin nyo ho kanina, yung report na binasa nyo kanina, nabasa nyo lang ho kahapon. Bakit hindi nyo 2023 nabasa? Kung 2023, nabasa nyo na ho yan. Intelligence report po ito, Your Honor. Kaya hindi naman po rin i-report sa amin ng PNP. Meron ho kayo kung intelligence kung intelligence report ho yan, ba't meron ho kayo ngayon? Actually, binigay lang po talaga sa amin ito na ng PNP. And it shows naman po kahit kahapon lang na talagang as per their investigation, wala po talaga silang nakikitang any criminalities, Your Honor. Anyways, Mayor, ito naman ay mga papeles at ebidensyang nakukuha ho namin at ito yung aming personal na pananaw ko ho to dahil nga nagtataka. Marami kami, hindi lang ho ako, marami hong nagtataka. Pati ho yung mga kababayan nyo sa Pampanga nagtataka paano ganito kalaking Pogo Hub na merong illegal detention, prostitution, torture, nakalampas ho ng ganito katagal na taon. At kaya nga yung letter ho kanina ni Major Hamilio, talagang magpapatunay na as early as 2021, meron na hong ganitong problema. Yan po yung patunay na, yan po yung ebidensya. Kaya hindi ho niyo maalis sa aming isipan kung paano umabot ng ganito katagal. And anyways, let's leave it at that, no? Para hindi na ho natin mawala yung ibang ano. Sana po mapagbigyan niyo ako para mabasa ko lang po ang aking official statement. Para po makadagdag po dito sa ating pinag-uusapan po, Your Honor. Please, magandang hapon po. Sandali lamang po. Ganong katagal po yung statement? 5 minutes po, Your Honor. Please. If I may start po. Kung maaari niyo pong iksian po ng konti. Yes po, Your Honor. Mayor. Magandang hapon po, Chairwoman Senator Lisa Ontiveros, Chairman Senator Win Gatchalian. Ako po ulit si Virgin Capil ng Bayan ng Porac. Narito po ako ngayon upang harapin ang mga katanungan at akusasyon na ipinupukol sa akin. Sa mga nagdaang linggo, marami pong masasamang balita ang lumalabas laban sa akin na para po bang terror na ako. Bago pa man ang unang June 26, 2024, may mga panawagan na ako daw ay dapat suspendihin ng DILG. Tumahimik lang po ako noon at nagpupunta pa rin dito sa Senado in the interest of transparency and accountability. At para makatulong na rin sa paggawa ng batas dahil ako naman ay ninibita po ninyo dito bilang resource person in aid of legislation. Ngunit nitong mga nakaraang araw, bago pa man ang hearing dito ngayon sa Senado, inakusahan na naman ako na konektado raw ako sa Pogo. At binigyan ko raw ng special treatment ang Lucky South 99 na base lamang sa isang unverified at unfinished investigation allegedly by PAOK. Napakasagit marinig po. Why am I being falsely persecuted and prosecuted? Di po ba resource person lang ako dito in aid of legislation? At may presumption of innocence sa ating batas. Hindi na ba wala na pong business permit ang Lucky South 99 sa amin sa Porac as far back as January 1, 2024. So wala na po silang authority to conduct business 6 months before the June 4, 2024 PAOK raid.
just to reiterate, bago pa man sumabog ang issue ito, no business permit na po ang Lagis Out 99 for several violations sa occupancy permit nila and for failure to comply with fire safety standard. At wala na rin po silang may pakitang updated IDL license sa amin. Nasaan po ang special treatment sa Lagis South 99? Kung may special treatment po, dapat hanggang ngayon or immediately before June 4, 2024, hindi pa rin sila dapat mag-negosyo sa PORAC. Pero hindi po ganoon ang nangyari. At mostly, noong nagsisimula pa lamang ang POGO in 2019, mag-a-approve naman po talaga karamihan ng mga nakaupong mayor. Kaya hindi ko po naiintindihan. Nag-approve lang naman din po ako gaya ng iba ng legal na POGO bilang nagkagulo-gulo na ang buhay ko. Bakit kung sino pa ang umararap sa mo pa ang panupukol? Madam Chair, bakit ako lang po ang andito? Nasaan ang mga ibang mga local chief executive na may POGO rin na ni-raid para sama-sama naman po kami harap sa inyo at tumulong sa pag-draft ng mga batas in aid of legislation. I am sure they can contribute a lot too. Kasi parang nililitis na po ako dito single-handedly. Ang dami-dami naman po ito across the Philippines. Hindi ko talaga maintindihan bakit ako lang ang napag-iinitan. Di ba na-story na ang pag-go from 298 140 plus na lamang po ang POGO sites sa Pilipinas? Kung nasaan po yung ibang local chief executive ng mga areas holding around 250 POGO sites na nawalan ng lisensya? So, should be violation or lapses. Bakit wala po sila rito? Madam Chair, di ba tinanggal na rin ng PD 71 ang regulation and control sa LGUs ng gambling activities? And yet kami po ngayon ang accountable for acts na wala naman po kami power talaga. Ini-implement lang naman po namin ang national agenda noon. Tapos ako po ang umaharap at nasisisi ngayon. Napaka-unfair naman po talaga ng sitwasyon ko. Yung nanay ko po, 74 years old, napaiyak talaga sa mga nangyayari. Bakit daw pa kasi ako pumasok sa politika? Eh, ang ganda-ganda na naman ng buhay ko nung bilang isang negosyante. Parang POGO lang ang sumira ng lahat. Inaproban lang naman sa legal na proseso ang business permit ng Lagis South 99 noong 2019 na walang kahit anong kapalit. And back in 2019, walang ganitong issue talaga. Kahit sino sa Pilipinas. Hindi po na-foresaw ganito ang nangyayari. Kaya ngayon, after all that has happened, ako na rin po ang nagsasarang ng total POGO ban. Sinusuportahan ko po ang panawagan, no? Madam Chair, Senator Gatchalian at iba pang mga senador at karamihan ng ating mga taong bayan. Bilang isang lingkod bayan, dapat po talaga akong naglilingkod sa aming mga kababayan. Alam ko po may mga isyong pinupukol sa aking pamumuno. Ngunit nais ko pong binawin na sa lahat ng pagkakataon, ang kapakanan ng aming bayan at ang pagsunod sa batas ang aking inuuna. Sa katunayan, kahit sa gitna ng kontrobersyang ito, ang buong all 29 barangays ng PORAC ay nagbigay ng pahayag ng buong suporta at kawala sa aking pamumuno. Ngayon, sa kabarangan ng ito, umaharap pa rin po ako sa Senado sa interes ng katotohanan at katarungan. Naninindigan po ako na tatamarangal ang aking paglilingkod. Handa po akong makipagtulungan sa anumang pagsisiyasat upang maipakita ang buong katotohanan at mapanatili ang integridad ng aming bayan. Maraming salamat po. And Sherwin, if I may interject one question. Dakal pong salamat din, Mayor, sa inyong statement. Dahil sinabi nyo naman na sumusuporta kayo sa panawagan namin na iba na ang POGOs. Isang tanong lang sa statement nyo. So, bilang resource person po, saan po nyo masasabing nagkulang kayo bilang mayor nitong nakaraan? Pardon po, Madam Chair. Pasensya na po. Since sinasabi nyo ngayon na sumusuporta na kayo sa panawagan namin iba ng POGO, saan po kayo nagkulang bilang mayor nitong nakaraan? Siguro po,
talaga po nakita ko po, naramdaman ko po ang naging epekto po sa akin, sa aking pamilya nitong Pogo po. At nakikita naman natin at nababalitaan po na talagang kung may nangyayari man po na hindi maganda, katulad po ng scamming, torture, ay ako po ay talagang lumalaban. Ayaw ko po na mayroong masasaktan kahit hindi pa po mga Pilipino. Kaya nakikita ko po na may problema dito po sa Pogo, kaya ako po'y naniniwala na dapat i-ban na ito. Totoo po ang pagsusugal, o ang kumikita po ang ating bayan, ay parang mas marami pa po ang disadvantage na naibibigay po sa atin, Madam Chair. Salamat po, Mayor. Sana lang mas maagang naging ganito po yung posisyon nyo. But anyway, salamat po sa pagsagot nyo sa aking tanong. Salamat, Sen. Sherwin. Thank you po. As a reaction lang, Mayor, kaya kanina umaga, bago tayo nagumpisa, mga alas 10, mahaba yung oras na ginugol natin para ipatawag yung may-ari ng Lucky South 99 at yung mga may-ari ng Whirlwind Corporation. In fact, ang ating chairperson, binalikan pa niya yung mga pangalan para to be sure, no, na itong mga personalidad na ito ay mai-issuehan ng supina. At kung hindi pa rin sila pupunta, katulad po ng ibang mga personalidad, kagaya ni Go Huaping, ipapa-aresto ho sila. No? Kasi gusto ho namin, itong raid ay isang hakbang lang. Ang gusto ho namin may makasuhan at may makulong. No? Hindi natin pwedeng palampasin yung nangyari sa Porac, yung torture. Nakita naman ho natin yung mga letrato, yung torture, meron yata tayong picture, no? Papakita ho namin. Binigay ito ng PAOK. Yung torture, yung illegal detention, yung prostitution, hindi ho natin pwedeng palampasin ho yan. Sabi ko nga, natutuwa kami, may raid, pero ang pulot dito dapat may makulong. Kagaya ho nito, no? Binigay ho ito ng PAOK. Yung torture na nangyari ho doon. Ano pa bang picture next? Ito ho, nangyari ho to sa Porac. Itong mga letratong to, next, meron pa ba? So, hindi ho namin palalampasin ho to. Kaya ho namin, kung kakailanganing arestuhin, dadalin ho namin dito yung mga maaari para managot ho sila. Opo, tama po kayo. Kaya hindi ho kayo lang ang aming iniimbitahan at tinatanong, kung hindi pati ho yung mga nasa likod ho nito. So tama po kayo, Mr. Chair, bilang alkalde, bilang ama ng bayan. Ayaw ko po na may masaktan din, kahit sabi ko nga po, kahit ibang bayan pa, ibang hindi po Pilipino yan. Gusto ko po na walang naagrabyadong tao, lalong-lalo na sa aming bayan, Mr. Chair. Pero pasensya na po, talaga po walang any criminality na na-report po sa atin, kaya yun po.